Sa paggawa ko ng mapa, hindi sila maligaw. Ayoko mag-expect. Ubos oras yung traffic, no? Parang kalahating araw mo kinakain ng traffic. Paano ang one for all pag may bagyo? Kuya, maghulos-dili ka! First day ko sa Bulaga ay May 15, 2017. I think that was 2 weeks after I guested. Naglaro kasi ako noon ng Jackpot Inpoy. Kasama ko yung ibang news anchors ng GMA. Tapos ako yung nanalo. After noon, kinausap na ako nila Miss Jen, nila Miss Helen, na baka pwede daw akong mag-pinch hit for Miss Pia kasi magli-leave na siya dahil kabuanan na niya that time. Magandang tanghali sa inyo mga Dabber Cats! Kasama ko ang ating mga Dabber Cats ngayon dito sa studio! Ayan! Mukhang natutuwa naman sila, guys! Whether you like it or not, makakasama niyo ko today at sa mga susunod pang araw. Parang ang unang usapan naman namin noon. Pagbalik naman ni Pia, okay na, parang ganon. Tapos dumire-diretso naman, ay, thank you! Good morning, Dabber Cats! Nandito na po ako ngayon sa tape office dahil ang trabaho ko po today, napunta ako sa location team. So, ang gagawin namin ay maghahanap kami ng mga possible na location para sa One for All. Ito, yung LM, may dalang maleta, maglalayas. Ito yung signal testing call. Okay. Mamaya po, dito niyo po isusulat yung location natin. Mahihirapan ako. Feeling ko, pag kunwari nasa ganitong klase ka ng industriya, more or less, alam mo naman kung paano nabubuo yung isang show. Gusto na naman natin ipakita sa mga Dabber Cats natin kung paano nga ba yung trabaho sa likod ng camera. Ang problema ko, wala yata akong ballpen. Ito po sketch ito, para po habang mamaya, pag nagawa ng location map. Tayo, okay. Ganun pala kayang mag-map, no? Kala ko kasi ginugoogle lang yun eh. Hindi po. Sana sa paggawa ko ng mapa, hindi sila maligaw. Alam lang naman natin na, sige, location manager, maghahanap sila ng mga lokasyon. Okay, alam natin na mahirap yung trabaho nila, hindi madali. Pero, iba-ibang level din naman ang hirap eh. Gaano kahirap? So, yun yung may experience ko kung gaano kahirap ba siya talaga. Sample letter na binibigay sa mga barangay officials. Ito naman po yung sa munisipyo po. Gaano ka habang oras yung hinihingi natin sa kanila? 10 hours po, from 7 morning po hanggang after po ng Itbulaga, mga 3 ganyan. 4 o'clock for dismantle po ng gamit. Ayoko mag-expect! Huwag lang tayong uulanin. For sure, mas mahirap yung trabaho natin kung uulanin tayo. Pero bumper, tabumper! Ubos oras yung traffic, no? Parang kalahating araw mo kinakain ng traffic. O anumang iba to sa akin. So, ready na ako kahit ano pa yan. Kahit gaano kahirap yan, go lang. Paano ang one for all pag may bagyo? Yun nga po yung isang mahirap sa part namin. Kasi po, pagka may bagyo, magcha-change venue kami. So, siyempre, kailangan po malapit. Oo. So, kukumbinsi kami ng barangay na papayag din ng ura-urada. Ayun po, katulad po niyan, mamaya po, Mendeso, Del Province. Try po natin mag-check ng signal po. Ng TV reception po. Habang nagsi-signal test po yun, during mag-check tayo. Makikinood lang po kami kung nanonood ba kayo ng Itbulaga. Isa pa yun. Pag maganda naman yung signal, yung TV reception, okay lang. Gilogo po namin. Dati, pagka mahina po, napapagalitan kami. Sila Kuya Jose, saka sila Kuya Wally. Pag-delay. Yung sa monitor nila, pag hindi ganun ka yung
reception. So for today, napunta ako sa location team. Ang gagawin namin, mag-ocular kami ng mga possible na lugar para sa One for All. So good luck dahil ako po yung gumagawa ng mapa. But I assure you, meron naman po akong konting sense of direction. So sisiguraduhin ko na bawat landmark na makita ko, ilalagay ko dito para hindi po sila maligaw kung saan man sila pupunta. Gaya niyan, overpass. Hindi na natin kailangan i-drawing yan. Gagawin natin dito, kukuha tayo ng permit para hindi tayo masita. Kapila tayo ngayon dito sa munisipyo kasi magbabayad tayo para sa permit natin. May permit tayo for Tuesday showing ng barangay. July 17. Nakapila ako ngayon. Gusto mo magbayad ako? Ano po date? July 17. Ayan. Thank you. Okay, bayad na tayo ng permit. Good afternoon po. Upo muna tayo habang hinihintay natin. Dahil special tayo. Special. Special permit. Dahil ka na. Dito na tayo ngayon sa munisipyo ng Mendez, Cavite. For July 17 show pa rin ito. Magpapaalam tayo ito na good afternoon po. Hi, good afternoon po. Hi sir, good afternoon po. Hingi kami ng permit for July 17. May possibility po ba na ma-approve kami? Usual process na pinapapaalam namin dito. Opo. So, through that letter siguro, and mamaya kakusapin namin si Mayor Weber para mas malaking chance na nagkaroon. Thank you, sir. Thank you po. Picture ka, ma'am. Ayan, received. Sir, may proof na kami. Hintay na lang po namin na i-approve din yun talaga. Approval siguro as early as tomorrow morning. Okay, sir. Sige po. Tatawagan ko talaga. Apo. Salamat po. Mag-ocular na tayo next. Magbabarangay per barangay kami. Pag nakapili na tayo, kakausapin na natin yung mga barangay officials. Hihingi tayo ng mga requirements na kailangan, permits na kailangan natin para makapag-show tayo doon. Tayo ay nandito na sa barangay hall. Tayo ay makikipagpulong sa mga barangay na opisyal para sa ating show ng July 17. Nandito tayo So, today. bali, ito daw po yun. Kung ito tayo ngayon, ito po yung magiging location nung buong One for All for One. Sa segment po, nakapaloob po dun yung sugod bahay. Tapos meron din pong takbuhan. So, yung kakailanganin daw po namin sana ng mga security personnel na magbabantay, yung 5, para dun po sa sugod bahay. Kailangan po yung mga malalaking tao. Kasi syempre po yung mga artista po namin yung makikisugod eh. Para lang po Pwede yung safe. Kasi bakit bihira ako dito malalaking tao. Grabe ka naman, Carl. Basta malakas at susundin kayo eh. Kung kayo naman po siguro yung nandun na. Baka boses pa lang ninyo, Kap. Natakot na sila eh. Ayun. Tapos yung 10 po, para po dun sa takbuhan. I-inspect na rin po namin yung, kasi yung road closure. Tapos naghingi na rin po kami ng permit for that. From 7 a.m. to 4 p.m. po, ganun po sana kahaba. Ang sabi naman po sa kanina sa munisipyo, okay naman daw po kasi doable naman daw yung mga kailangan lang daw po ng parang alternate routes kung may isasarang kalye. Maliliit nga daw po kasi yung daan. Sana po wala po munang magpa-park sa mga kalye para maluwag po tayo. Ilan daw po yung population? Almost 3,000. 800 plus. Household yan, 177. So yung pinaka-focus natin, itong General Trias Street. Mag-tour muna tayo. Papunta na kami ni Cap doon sa location natin. Eksaktong lokasyon, i-ocular natin, check natin kung ano ba yung mga dapat pa natin gawin para maayos natin yon. Ito yung start po sana nung isasara natin hanggang doon sa kabilang dulo. Tapos ito po mga nakapark na ganito po yung makikiusap tayo sa kanila. Yung mga nandito po na bahay, yung sako po ng kalye na ito, sila po yung magiging focus kumbaga nung mga pwedeng mag-register. Bibigyan ng registration for no payment. Yung kapalit, 15 na plastic bottles yung kailangan nilang i-prepare na.
So ito yung possible na maging standby area pambukas. natin for July 17. Kung papayag sila, makikiusap tayo. Magkakonduct tayo ng signal testing, kung malakas ba yung signal, kung okay, approved sa setup, sa equipments, ano yung mga bawal, ano yung mga hindi pwedeng gawin para mas maayos natin syempre magawa yung show. Makikinood tayo, tingnan natin kung nanonood sila ng Eat Bulaga kasi i-check natin yung reception nila kung malinaw ba. Tao po. Good afternoon po. Makikinood lang po kami. Uy, si AK oh. Ayan, malinaw naman. Malinaw naman po ang reception. Maraming salamat po. Naririnig ko po yung mga TV from here eh. Nanonood sila ng Eat Bulaga. Kap, malakas ba yung Eat Bulaga dito? Tao po. Gandang hapon po. Ay, may baby. May baby natutulog. Thank you po sa pagsama sa amin. Sana po matuloy. Andito po kami ngayon sa Barangay Poblacion 2, Menendez, Cavite! Lunch break muna tayo bago tayo sumugod sa iba pa nating meetings with the barangay officials. Bulalo? Ay ano? Wow! May chicharong bulaklak, crispy tawilis, may okoy, may crispy crablet. Uy, oh, may kare-kare. Yee! Hi guys! Andito na tayo ngayon sa Laguna para mag-ocular inspection para sa magiging location natin sa barangay. Hanapin natin si Cap para kausapin natin siya. Good afternoon po. Tatanong lang po sana namin, nakapag-ano na po ba dito ng Eat Bulaga? One for all for one? Hindi pa po. Inatay nga po namin yun eh. Ay, talaga po? Oh, great news. Nandyan po ba si Cap? Baka pwede po namin siyang makausap. Opo. Ay, tatawin po. Ay, sige po. Thank you. Ay, hi Cap. Luan po. Sa Eat Bulaga po kami. Hindi pa daw po nakapag one for all for one pala dito. Welcome po kayo dito sa aming barangay. Ay, mag-ocular inspection po sana kami. Yes, please, Cap. Sige po. Para makita po natin yung puwere nating lokasyon. Dito po, ma'am. Okay. I-close natin to. Ito na po yung, Close natin. Itong kahabaan to. itong buong street na yan. Ito lang po muna, Cap. Oo. Sana bawal po muna yung mga nakapark sa Ano na natin yan. sa tabi. Natin. Apo. Mapapakiusapan naman po natin sila, no? Paano pala yung sa, yung sa reception ng... Mag-check pa tayo. Opo. Magandang hapon po. Makiki-check lang po kami ng mga signal. Hello! Di ba? Malaking TV pa. Ay, sure po. Ay, sinitsure ako kayo. Kaso lang po, mabantot na po ako. Pasensya Dali, na ako, po. papapicture si Madam. Sige. Channel 7 po yan. Channel 7 kami talaga. Ayan, malinaw naman, be. Maraming salamat po. Pasensya na po sa abala. Thank you very much. Thank you. Eto. Ayan, okay. Ihahalaan natin. Okay. Paalsin natin ito. Ayan, eto. Hanggang dyan na po yung sarado natin. Okay. Pwede din po bang dumaan dito, Kap? Yung pagpasok nyo bukas, dito na lang. Galing kayo Manila, no? Apo. Pwede kayo pumasok dyan. Dire-diretso kami. Papasok na rito. Tapos saan po ba pwede mag-park yung mga Doon sasakyan? sa yung area doon sa may malapit sa barangay. Okay. Sige po. Tapos lalakarin na lang. Sige po. Ayan, ito na yung natin. Kuya, dito ka. Eto ka. Natawanan ako. Yes! Sige, kuya. Iisin mo yung parada mo, ha? Kuya Egay, ayan, tatanungin kita ng mga signal. Ayan. Time start, after one for all. JFA lang. Date, ano bang date? 11. 7-11, via Tagaytay din. Yung sa road closure. So, kailangan po namin ng tulong ninyo as early as 6:30 a.m. sana po tomorrow. Kailangan po namin sila sana hanggang 4 p.m. Nagsiset up na sila para sa ating signal testing. Sana malakas ang signal para tuloy na may location na tayo for July 12, 2018 ng One for All, All for One. Nakakalula. Yan, meron, may harness siya.
Yan, inaayos na nila yung plato. Ayan na po, pababa na po yung mga nag-signal testing. Tapos pag nandito na si Kuya talaga, nakababa na siya fully, tatanungin na natin siya kung kumusta ba yung signal sa taas, kung malinaw ba, kung very good. Ibig sabihin, tuloy na tuloy ng show bukas. Ayan, kausapin natin si Kuya Jun. Kuya Jun, kumusta signal natin? Very good. Okay naman. Malakas? O sige, ilang percent yan? 90%, ma'am. Wow, 90%! Pasadong pasado. 90% signal, so tuloy na tuloy ang one for all for one dito bukas. Sir Egay, pa-autograph po. Ayan, so okay na. Nagawa na natin lahat ng kailangan natin gawin. Successful ang ating signal testing. Ngayon naman, babalik na tayo ng office para makagawa na kami ng location map. Ma-print na din yan. At maibigay na sa ating mga staff para naman bukas, hindi sila mawala. Highlight ng araw. Nung patapos ka na, yung natapos mo, yung nakapag-ocular ka, na-approve yung location, maganda ang signal, na matutuloy ang show bukas. More than that, I think, yung bonding with yung mga kasamahan mo. Kasi, di ba Ang pasok, in fairness! Congratulations and thank you po sa mga Dabarkas natin dyan sa Barangay Poblacion 2, Cabuyao, Laguna. Experience ko maghapon, masaya na mahirap. Yung pinaka mahirap na part lang naman din talaga, yung biyahe, ang lalayo, na ang dami mong kailangan kuhanin dito, tapos lipat ulit dito. Part pa nung nagpadagdag hirap doon, yung traffic. Masaya naman siya kasi siguro yung mga kasama na tao doon sa trabaho, masaya din sila. So parang napapagaan yung trabaho mo. Parang at the same time, nag-e-enjoy ka while doing your job. Nakakakilala ka ng iba't ibang klaseng tao. Nakakahalubilo mo yung iba't ibang klase ng pag-uugali, karakter, personalidad, kung paano mo pakikisamahan lahat. Medyo challenging in a way. Yung assessment namin sa inyo, okay naman. Sa news, nag-ano naman kayo, di ba? Unang hiri. Parang ganun din naman yung pag-interact sa mga tao. Okay. Kuha nyo eh. Pwede ako maging location Pwede. manager. Pwede na kaming palitan eh. Huwag naman. ang ma-assess ko kay Miss Luan, medyo jolly ka, mas magandang character yung bilang nasa location ka. Yung trabaho na papagaang mo. Kapag nakikipag-usap ka sa tao, lalo na mga official, masusolusyonan mo siya nang hindi masyadong hassle yung gagawin mong procedure through your character na pwede mo lambingin or pa-charm ka sa tao. Bilang babae ka na maglo-location, medyo syempre risky pagka ginagabi ka, makikipag-usap ka sa tao. So, ang advantage nyo, yung syempre presentable, maganda. O yung additional nyo kung asset. Yun ang pinakamahirap na part, yung mapa. Saka yung pakikipag-usap sa tao. Parang okay lang sa akin yung pakikipag-usap sa mga tao. Pag naglalakad tayo sa kalsada. Yung mga aggressive na hindi naman natin maiwasan yun. Part of our job. Yan. Maraming salamat po, Sir Robbie, Sir JR, sa assessment po ninyo sa akin. Pasensya na po kayo sa abalang ginawa ko sa inyo, sa paggugulo ko. Una sa lahat, hindi madaling maging location manager. Wala rin naman yata talagang madaling trabaho. Ang pinaka tumatak sa akin na kailangan mo talaga matutunan is yung pakikisama sa mga tao. Yung pakikipag-usap sa iba't ibang klaseng tao. Na parang kung anong klase mang tao yung iharap sa'yo, kung madali man siyang kausap, kung maayos man siya or hindi. You learn or you know how to control yourself. Kailangan ikaw, maayos ka lang palagi. Kahit hindi mo sila talaga kilala ng todo, kailangan mo makisama sa kanila.
Ngayon, babalik na rin naman natin ng lamesa. Yun. Kayo naman ang tatanungin ko. Gaano ka fulfilling para sa inyo itong ginagawa ninyong trabaho? Ito na yung buhay ko talaga eh. Kasi, Yun. alam mo yun, dito na ako nagkapamilya, gano'n. Kaya, kung ano yung iutos sa akin, kailangan ko talagang gawin. Kasi para sa pamilya ko, yun yung motivation ko eh. Kaya kung ano man yung ibigay na trabaho, Responsibilidad. talagang gagawin natin ng 101%. Public service din kasi Itbulaga. Siguro sa paraan ko, natutulungan ko din sila pag bumababa ako sa isang barangay. Siguro nagiging instrumento rin po kami para may mabago yung buhay. Natutulungan, hindi lang naman isang tao yung natutulungan po pag nasa barangay ka. Tapos, syempre, nagiging masaya kasi nakakakita sila ng artista, lalo na sa province. Pag nakakita po ng artista, parang para sa akin, fulfillment na rin po. Iba, no? Na-appreciate ko na sila. Kasi hindi naman talaga ganun kadali bumuo ng kahit nga isang segment lang eh, di ba? Hindi ganun kadali. What more yung show na ganito kalaki. Tapos meron ka pang aalagaan na pangalan na hindi basta-basta, 'di ba? Kasi may standards nga tayo na sinusunod na dapat, 'di ba? So ngayon na-experience ko na mahirap siya talaga. What more kung kunwari last minute, yung mga short notice na kunwari biglang bumagyo, 'di ba? Hindi ko pa nga na-experience 'yun eh. Kumbaga maayos pa yung ngayon eh. Parang ito pa yung madali pa 'yun kasi madali yung kausap natin, maayos yung kausap natin. I can just imagine kung anong mangyayari sa akin kapag nabigyan ako ng sitwasyon na ganun. Yung last minute na parang, shocks, kailangan natin magpalit ng location, hindi pwede dito bukas, di ba? Cancelled. O, kailangan maghanap. Para kang doktor na on-call. One word to describe my experience for today. Fulfilling. Ako po si Luandy, Dabbercad since 2017.